Sorina Jabala, oo nga, pero paano nga, puro ngal-ngal lang sila sa hearing. Regina Marigon, basta kakampi nila walang kaso, pero pag anti-admin, kahit walang kasalanan, kakasuhan. Correct. Wu Pulaw, dapat bumalik yang si Recto sa isitan. Romantic Moon, sus, kalami, barangon, ang mga bangag-uy, ang EP, murag na, tugra. Isauli na ninyo, sabi ni Crazy Vlogs, yung PhilHealth funds. Pero kukunin nila sa budget ng 2026, not from their pocket. Mali na naman yan, di ba? Kuya Buds, mga mainstream media pwede po ba makasuhan? Yung gawin nila ng reporting na hindi po para sa kabutihan ng mamamayan? Di po ba kasi nagre-report sila para sa ikabubuti ng mamamayan? Malalakas po yung media eh. Meron po silang tinatawag na freedom of the press. Kaya kawawa po yung mga vlogger eh. Wala kaming freedom. Hindi kami kasama sa freedom of the press. Kaya dapat talaga merong congressman na mula sa mga vlogger. Kaya sa susunod na eleksyon, joke lang. Uong Pulaw, sabi ni Erase, erase. Good evening, KB. Sabi ni Lori Garcia. Jed Corona Labilla, may tumitistigo boss sa Senate hearing na utos daw ni PBBM yung pagkuha ng pondo sa PhilHealth. Bahala na sila dyan. Basta si Recto nag-utos niyan. Sabi ni Vilma, mabuti pa si Bobot Morte. Antindi mo, Pulaw. Elijah, Badong, di ba magandang batas na gawing legal ang pagnanakaw para mapakinabangan din sa taong bayan, hindi lang sa mga politiko? Kasi kung gano'n ang mga ninakaw ng mga politiko, nanakawin din ng mga taong bayan. Kaya nyo ba nakawan niya? Isang batalyon yung ano nila, gwardiya. Boss, kung namaleta na yung 60 billion, saan kukunin yung pondo para ibalik sa PhilHealth? Baka sa taong bayan na naman yan. Yun ang problema natin. Uutangin yan para maipambayan. LG, good evening. 2CC. Pabsong Hit, Sir Bads, yung balita kanina ni Ted Pailon na inonsi ng ABS-CBN ng TV5. Kaya tama si Tatay Diggs tungkol sa ABS. O, binalita rin po natin yan. Hindi lang po inonsi, binalasubas sa atin. Sa balita natin, ano yun, mapanoorin nyo yung video ko kanina. Binalasubas. Yan. You can Bendalo. Sabi po ni Ador Kayabyab. Marlin Flores, kumuway lang. Jose Gonzales, Kuya Buds, para po sa inyo, sino po may monopoly ng narrative? Para po kay BBM o para taong bayan, sino po nakakalamang? Alam po ninyo, battle po yan ng narratives, di ba? Kwento nila versus kwento natin. Wag lang tayong susuko. Kasi nagbebenta tayo eh. Pero so far po, halos buong Pilipinas na po, meron na either pro-Duterte ka o anti-Duterte ka. Yun na lang po yun eh. Wala na po, yung mga yan, wala nang bilang yan. Ang may bilang na lang ngayon, Duterte. Kaya po ang mga tao sa Pilipinas, lalo na po yung mga botante, meron na po silang kanya-kanya. Mahirap na pong magbaliktaran yan. Hindi naman po tayo katulad ng mga dilawan na let me educate you. Hindi po natin kinakailangan ng educate. Kinakailangan lang po nating sabayan yung mga yan. Kung ano sabihin nila, sagutin natin. Para wala po silang monopolyo ng naratiba. Kung sa naniniwala po, majority po naniniwala sa mga Duterte. Pwede po ba magtanong? Pwedeng-pwede naman. Boss Buds, pwede bang taong bayan na magkaso kay Recto? Alam niyo po, yung mga sinasabi niyong taong bayan, tatapatin ko na po kayo. Magastos po ang kasuhan. Kakasuhan mo, bilyonaryo yung mga yan.
Ang mga tagong-yaman yan, mali-maleta. Mahirap pong magkakaso yung taong bayan na sinasabi nyo. Halimbawa, o tayo na lang, kami mga vlogger, kayo na lang mag-represent sa amin. Hindi nyo po kakayanin yung ganyang kayayaman. Pero pag mga politiko po, pag mga ganyang mga justice ng Supreme Court, pwedeng-pwede po yan. Kasi maraming contact na, sa abogado pa lang, talo na tayo eh. Diba? Pero kung sila Carpio po, na anytime pwede silang magsampa, okay lang sa kanila yan. Sa Chorya po, pwede talagang magkaso ang taong bayan. Kasi pera natin yan. Kaya lang, hindi po, sa Chorya lang pwede yun. Paano na pagbayaran na ng abogado? Sino yung taong bayan na sisingilin natin? Diba sabi ni School Bukol, nagugustuhin pa niya pinky investigador kaysa sa isang abogado tulad ni Senator Marcoleta na mamuno sa BRC? O kaya niya nga gusto dahil yung pala ang purpose nila manahimik na ang BRC. Wag na mag-imbestiga. Gusto niya talaga si Lacson. Kasi hindi po nag-iimbestiga si Lacson. Di ba yan yung purpose nila kaya sila nariyan? Para tumigil yung investigasyon? Depende sa sa purpose mo eh. Kung ang purpose mo malaman ang katotohanan, hindi bagay si Lacson diyan. Pero kung ang purpose mo matigil yung investigasyon, sakto kay Lacson 'yan. Presko na lang tayo, wag na tayong mag-imbestiga. Badong, ano ba pagkakaiba pag nagpe-presko nilalantad din naman ni Lacson yung mga anomalya. Malaki po pagkakaiba. Yung prenesko ni Lacson, hindi po pwedeng pangrekomenda yun na kasuhan. Samantalang pag nag-imbestiga yung Blue Ribbon Committee, yung Blue Ribbon Committee report, hindi pwedeng i-ignore ng ombudsman. Pag sinabi ng Blue Ribbon Committee, we recommend na mag-file ng kaso laban sa mga ganitong individual, hindi po pwedeng baliwalain niya ng ombudsman kasi committee report yan ng Blue Ribbon. Ang Blue Ribbon po ay create para po mag-imbestiga sa mga katiwalian sa gobyerno. Yung salita lang po ng makikiusap lang si Lacson. Ombudsman, baka gusto mo namang imbestigahan to kasi eto mga natuklasan ko dyan. Malaki po diferensya nun. Dapat hindi nakikiusap ang mga individual sa ombudsman, di ba? Pero may karapatan ng Blue Ribbon na magrekomenda sa ombudsman at hindi po pwedeng ignore ng ombudsman yun. Boss Buds, ano masasabi mo sa expose ni Attorney Roque from his reliable source daw? Hindi bababa si BBM, they push through charter change whether we like it or not. Ano po ba masasabi ko sa mga expose na yan? Di ba? Expose nila yan. Wala po akong alam dyan. Pero kung ako po ang masusunod, bakit po tayo papayag? Ang masasabi ko lang dyan, malabo po yan. Kasi hindi po papayag ang mga Duterte. Ano yung nganga lang tayo? Ang lalaki nga na rally natin eh. Para tutulan lang. Para manawagan lang ng transparency. Ang laki-laki. Yung pang hindi bababa dahil tip lang nila. Utot nila. Badong, bakit matapang si Recto na siya ang tignakaw nila BBM at kasamahan lalo na sa PhilHealth at wala siyang takot sa SC? Bakit matapang at walang takot? Hindi ko mahirap po sagutin yung tanong mo kasi personal na buhay yan ni eh. Ang tinatanong mo, bakit siya matapang? Hindi ko po alam kung bakit siya matapang. Kasi ang tinatanong mo yung tapang ng tao eh. Paano susukatin yung tapang? Iba na lang itanong mo, pero yan din ang punto mo, baka masagot ko. Yung kaya kong sagutin. Kasi yung bakit matapang, parang ang hirap na masagutin. Di ba? Furthermore, papatumba daw si BP Sara para tuloy-tuloy sila sa 2028. Alimbawa, yan yung ganyan crazy vlogs.
Ano sa tingin mo gagawin ng mga Duterte supporters pag pinatumba si VP Sara? Sige tuloy na kayo sa 2028, wala na kaming gagawin, ganun ba? Hindi siguro. Kasi nung pinakulong si Tatay Digong, nag-alsa yung mga tao eh. Buong Pilipinas merong rally. Kaya imposible yan na walang gagawin yung Pilipino para tuloy-tuloy sila. Hindi po ako naniniwala diyan na walang gagawin. Kuya Buds, for you, malawak kaalaman niyo po sa politika. Ano po magandang economic at political system para sa bansa po natin? Sabi po, combination ng socialist at democratic system, may idea po kayo. Alam niyo ako, nakikita ko po, yung presidential system tapo US. US pa rin. Federal system sila pero presidential. May presidente sila. Marami kasing federal system, prime minister eh. Kasi ano nyo po sa kultura ng mga tao, hindi po tayo pwedeng pang prime minister. Ang mga Pilipino po, palasunod tayo sa leader eh. 'Di ba? Tribal tayo eh. May mga tribo-tribo tayo nung araw pa na yung may kinikilala tayong leader, yun yung sinusunod natin. Hindi po pwede sa atin na mawala yung presidente. Kaya, pero eto naman din ang tingin ko kasi dati hanap tayo ng hanap ng system, di ba? Before Duterte. Pero nakita po kasi natin kay Tatay Digong, pag may kaya pala ng isang tao lang, ng isang presidente lang na matino, na ayusin ang Pilipinas, aayos eh. Naniwala ko ron kasi nasaksihan ko. Dati rin ako ganyan eh, system. Kinakailangan baguhin muna buong sistema. Kinakailangan mawala muna lahat. Hindi po kinakailangan. Kinakailangan mayroon lang katulad ni Tatay Digong na matapang bumangga sa mga magnanakaw, bumangga sa mga sindikato, tapos magtuloy-tuloy. Hindi yung 6 na taon tapos mag-elect na naman tayo ng katulad ni Marcos na pagsak na naman. Tapos mag-elect na naman tayo ng matino. Pag naka-elect tayo ng matino, mag-elect na naman tayo ng palpak. Dapat po, sa karanasan ng Singapore at ng China, continuous. Yung ginawa ni Lee Kuan Yew, nakasabay ng tatay ni Marcos, at ginawa ni Deng Xiaoping, nakasabay rin ng tatay ni Marcos, tuloy-tuloy po. Ilang henerasyon. Pinagpatuloy po nila yung ginawa ni Deng Xiaoping hanggang sa panahon ni Xi Jinping, maayos na yung China, maunlad na. Hanggang sa panahon ngayon, yung Singapore, number 1 na sa Southeast Asia. Isang magaling na pinuno, tapos susundan na magaling din na pinuno, itutuloy yung ginawa ng magaling na pinuno. Si BBM, kung tinuloy nila yung ginawa ni Tatay Digong, ganyan sana. Mag-inaugurate siya ngayon ng bridge, napakaganda. Mag-inaugurate siya ng Mindanao Railways, mag-inaugurate siya ng subway, mag-inaugurate siya ng kung ano-ano. Yun po sana. Kaya yung mga sistema yung gustong baguhin, nakita natin, isang presidente lang, kaya niyang baguhin ang lahat. Basta itutuloy lang na susunod. Hindi tinuloy. Late ng uwi, Boss Buds, watching from Angono, Rizal, Eduardo Padpad. Boss Buds, nag-alsa nga pero wala naman nangyari dahil sa kanilang AFP at PNP. Yan ang pananaw nyo na walang nangyari. ako, ako hindi eh. Parang yung naghabol ka ng halimbawa, tambak ka sa basketball. First quarter, natambakan ka ng 20. Kung ang pananaw mo, dapat second quarter, mahabol mo yung 20. Talaga mapoprostrate ka. Kasi, halimbawa, natambakan ka ng 20 first quarter. Humabol ka na pababa mo ng 10 points. Pag sinabi mong, ay, hindi ko nahabol ng second quarter, talo na kami nito.
Eh, may third quarter at fourth quarter pa eh. Ako kasi nakikita ko, yung mga Duterte hindi naman sanay tayo mag-rally na mag-rally. Ang mga sanay po mag-rally, ang mga Dilawan, Kakamping, tsaka tong mga Makabayan Black. Sanay po sa rally ang mga yan. Mula po sa hindi tayo sanay mag-rally, hanggang sa dumadami na po kada panawagan may pumupunta para mag-rally. Ang kagandahan po ng rally ng mga Duterte, hindi tayo yung pupunta ron ng mga naka-uniforme lahat. Kanya-kanyang punta. Organic. Yun po nakikita ko pong tagumpay yun eh. 'Di ba? Unti-unti. Tapos nanalo tayo sa 2025 election. Sinirot natin sila sa Mindanao. Si ang lakas natin sa Visayas. Dapat tinitignan nyo yun na unti-unti. Eh kung gusto nyo ngayon kasi, nagrally tayo tapos napatalsik na si Marcos. O ganun ang laban. Di lang naman tayo natututo, sila din natututo eh. Kita mo ang pagkatuto nila, inalagaan nila yung mga sundalo, di ba? Kadodoble lang ni Tatay Digong yung sweldo ng mga yan. Meron na namang dagdag na sweldo. E paano yung iba? Hayaan nyo na lang yan. Sundalo lang naman yung ano. Sundalo at pulis lang naman na importante para makasurvive ako. Ganun po yun.